Wala akong kahilig-hilig o kaalam-alam sa kotse nung teenager ako. And then, biglaan naman na lumabas tong Fast and the Furious. And doon ko na-realize na yung isa palang kotse ginamit doon, yung Volkswagen, yung Jetta ni Jesse, yung puti, ay pareho nung una kong kotse dito sa Canada. Yun yung naging catalyst kung bakit nahilig ako sa mga sasakyan, na lalo yung mga panahon na yon, nahilig ako sa drag racing. So, wala ka namang kailangan. Basta may kotse ka, may lakas ng loob ka, at talagang reckless ka, kumbaga, kahit anong street ay pwede mong itrato na racetrack. Tol, nakita mo yung stopper na yan, yung yellow? Binaba ako, tinamo ko. Yellow stopper. Sabihin ko ano yan. Hindi nga. Nakababa. Oh, hello. Kailangan baka si JP lang to. Bago ako lumipat ng Canada, meron akong kinalolokohan panoorin sa Pilipinas. And that was Formula 1 racing. Gigising ako na maaga, 2-3 oras ako nakaabang, nakatitig sa television para lang manood kina Mika Hakkinen, kina Michael Schumacher. Kasi sobrang gusto ko talaga ang tunog ng Formula 1 cars. Addict sa karera, to say the least. Kasi talagang kahit hindi pa ako nagda-drive noon, yun lang talaga ang minimikhi ko. Someday makasakay ng McLaren. Sa sobrang obsessed ko sa Team McLaren, habang nasa Pilipinas pa ako, nag-member ako Formula 1 Racing ng Team McLaren. Nung mga panahon din ng Fast and the Furious, wala pag gaanong deterrence pagdating sa mga reckless driving or street racing. Ngayon, pag ikaw nahuli ka, no, ay automatic 'yan. Pag 40 over ka, stunt driving na 'yan. 30-day license suspension, yung mga fee na babayaran mo kasi papatow yung impound yung kotse mo. Tapos wala ka nang mahahanap na insurance noon, or kung meron, kailangan 200% ang babayaran mo. Yan ang mga deterrents ngayon na in place na, kaya wala na talaga halos na gumagawa niyan, which is good kasi nga para sa safety. Yung partikular na hilig ko sa karera is not necessarily as a driver, kung hindi pasahero or spectator. Kailangan ko lang talaga maramdaman yung lingdol ng racetrack. Kailangan ko lang maramdaman yung roar ng makina. Yan talaga ang hinahabol ko. Dito rin sa mga track na to, kung gusto mo man ay sa drag racing or sa mga laps, affordable, accessible, and most importantly nga, mas safe. Kinikilabutan talaga ako ngayon pag naiisip ko yung mga pinaggagawa namin dati. Kung gaano ka-careless and total disregard sa sarili, sa safety mo and safety ng ibang tao. Lakas ng bass! And napaka-delikadong kombinasyon kasi yun yung kabataan ka, wala ka namang experience, adrenaline, tapos itong ang kotse ay talaga napakaswerte na lang. Nagpapasalamat ako na buhay ako ngayon at wala ako na disgrasya. Rev! Oh my God! Wow! 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 At buti na lang nandiyan ang Brembo copy talaga sa Wow!
Wow! Yung 2 seconds na yon umabot tayo sa 100 doon. Woo! So ito, yung parang muscle memory pag nakastick ka talagang ganyan. Tapos pinapanalangin ko na sana ako yung nasa linya ng stoplight. Tapos kahit sinong katabi mo, sige, maski hindi naman nakikipagkarera, parang kakarerahin mo. Kung sino manalo matalo, you know, kung bigla magme-minor, tapos parang ano kayo, good run, parang ganun. So, ito na. Okay, teka lang. Yan. Talagang iiwanan mo yan sa primera. Red line. O, ito na. Ganun. So, talagang grabe. Like, kawawa yung kotse. So, yung kotse ko yata 2 beses ako nagpalit ng transmission. Naalala ko mga kalokohan talaga. Sometime nung 2005, actually, ay yun na yung final wake-up call ko. Kasi yung ultimong kotse na talagang minahal ko at talagang inalagaan ko at nagkanda utang-utang ay sa isang iglap nawala sa akin. Kasi dahil sa kareklesan ko ay naaksidente ako at yun, naglaho lahat. Ang sarap mag-road trip, no? Kasi sanay tayo, puro papunta sa west, papunta sa Niagara, pero yung mga pupunta sa Cayuga para mag-drag racing legally and safely, yung journey doon, ang sarap ng feeling, lalo na pag mga Pinoy magkakasama, na parang naka-convoy kayo and you know, friendly na mga unahan, even before pa mapunta sa drag strip, yun yung nakakamiss. May parang sense ka ng pamilya, no, na maski karag-karag kotse mo, maski ano lang, kung ano lang yung nakayanan mong i-modify, yung ganong klaseng belonging, no? Dito tayo ngayon sa Cayuga, sa drag strip, and ang pinaka basic ng sa drag racing ay unang-una sa reaction time. So, ito ang Christmas tree, and ang goal ay as soon as na mag-green yan, biglang tapak mo sa accelerator, and boom, after that, after ng quarter mile, dun mo makikita at mache-check kung gaano ka kabilis. And sa standard na racing, ang goal ay mas less time, mas better. Quarter mile, ito yung drag race, natin, GPS timer. Okay, reset natin. Okay, ready? So, 3, 2, ay, hindi, nakapark pala. Okay, tayo na, blooper. Okay, ito. 3, 2, okay, launch. Okay. Okay. 12 seconds. 12.34. So far, best quarter mile time natin, 12.3 seconds. Woo! Mas maraming mga kabataan ang mas nahihilig muna sa drag racing kasi sa drag racing straight line lang eh. Consistently, alam mo na napupush mo yung limit ng sasakyan mo, whether super modified yan o completely stuck. Basta pag apak mo na sa accelerator, that's it. Yun na yung parang sport. Versus sa ibang klase ng mga motorsport, no, na nandyan yung ibang skills na required. So, pagdating sa cornering, pagdating sa mga braking, na yung same na kotse na yon is hindi mo na ngayon masasabi na napupush mo sa limit. Ang dilemma dyan is kung yung mga regular na kotse na otherwise ay willing kang itakbo sa drag racing ng ilang paulit-ulit, and
na relatively safe naman, hindi naman masisira. Kung yung sa pagdating sa mga slalom or yung mga time attack na mga circuit, ay grabe ang stress noon sa mga components ng sasakyan mo. Hindi mo talaga siya nagagawa na i-push sa limit kasi baka ang ibig sabihin nun ay maging catastrophic yon. And again, masisira yung mga components mo. So, nagkaroon ng malaking gap para mag-jump ka or i-try mo yung ganong klase nga ng motorsports versus sa drag racing. Unfortunately na kaya sobrang notorious siya kasi sa mga regular na stoplight sa street ay harabas lang, sige, tinatrato mo na parang racetrack. And yun yung marami ang tulad ko, no, na immature and na fall dun sa adrenaline rush na yon. Na-discover ko dati kayuga, no? Kasi may mga naging kaibigan ako at naging influential sa akin mga Pilipino, sina Henry, sina Mike, na naging champion dati sa bracket racing sa kayuga, yung mga Integra Boys, yung mga uso pa yung mga nag-iibang pintura ng mga kotse. And synonymous ang kayuga sa drag racing. So pag sinabing kayuga, drag racing na yan. Kaya ang kagandahan pa noon is kumpara ka nga may community, and sa experience ko dati nga yung mga Pilipino naging malaking parte ng kabataan ko. So I realized na itong nararamdaman ko na need for speed, ibaon ko man yan because of life, life happens. Hindi talaga siya nawawala ng lubos. And then ngayon na may pamilya na ako, and we get to witness events katulad ng Drive Fest, mga Indy 500, tapos meron din of course Formula 1. Talagang mamimiss mo siya talaga. And buti na lang talaga may mga safe spaces ngayon na pwede mag-drag race. Kasi just a few days ago, walang biro nasa highway kami. Tapos meron tumabi sa amin na Corvette na may nakita siyang straightaway. Kumbaga, split second na-realize ko yung gagawin niya. Inactivate niya yung nose, yun talaga yung naisip ko. As in talagang boom! Sobrang, and he was gone. And half of me was like really, really impressed. Half of me, gusto ko siyang patay. Kasi daan niya ako, syempre sobrang delikadong ginawa niya. Kailangan matutunan ng mga tao na merong mga lugar para sa ganong klase ng paghahabol sa adrenaline. Hindi mo pwedeng gawin in public spaces like that. Ang unexpected ay after ilang decades na ngayon magkasama tayo sa trabaho, iba ang akala natin, mga pinagdaanan natin, iba ang mga interest natin sa buhay, meron pala tayong common interest. Kung hindi dahil sa mga kasanayan natin na mag-cover ng event, let's say, pumunta sa iba't ibang lugar na pwedeng pag-spenda ng time ng pamilya or ng mga, Filipino community members, hindi pa natin malalaman na, yung commonality na yun na mahilig pala tayo sa adrenaline ng karera. Kasama yun sa storytelling power natin na we work in media, we work on TV, at saka social media rin. Kasi kung hindi natin pinagdaanan yung mga exciting portions ng drag racing, yung takot, yung kwento ng mga tao behind those cars, hindi natin madadala yung skill set na yun doon sa production na mga project na ginagawa natin. Kaya para sa mga kababayan natin dyan na mahilig sa drag racing at gustong makipagkarera safely, mapalad tayo kasi accessible ang Cayuga, aka Toronto Motorsports Park. I-google nyo lang, pupunta kayo sa website, makikita nyo murang-mura, family friendly. Tulad ng iba pang mga racetrack dito sa atin, very accessible at affordable.